Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Hanggang sa unti-unting umakyat ang tingin sa dibdib ng lalaki na may kaunting buhok. Kitang-kita ng dalaga kung gaano kalaki ang dibdib nito at ang dalawang telaholin na nasa gitna nun. Nagulat ito na makita ang mukha ni Ronnie. Nakangiti sa kanya. Tela nakakita ng anghel ang dalaga at napatulala ito. Nagliliwanag ang mukha ni Ronnie na siyang nagpainit ng sobra sa dalaga upang kusang gumapang ang kanyang kamay sa loob ng kanyang suot at kinapa nito ang dapat kapain. Nagulat siya sapagkat mahamog na ito. Sinalat-salat nito ang bagay na yon. Napapapikit sa sarap na dulot ng lalaki ngayon ay nakatayo sa harapan niya. Ilang saglit pa ay nagising ang diwa nito sa pagpapantasya ng may kumatok sa cubicle. Namulat sa katotohanan si Tanya sa kanyang tila panaginip at siya ay nagsimulang magkaroon ng pagnanasa kay Ronnie. Nawindang ito sa lakas ng katok. Napansin na lamang niyang nasa loob na ang kanyang kamay. Pambaba ang kanyang kamay habang nakaupo pa din ito sa inodoro. Nagulat ng hugutin niya sapagkat may likido itong kasama. Alam ng dalaga na kailangan na niyang umuwi upang sa kanilang bahay na lang magkalat. Ayaw niyang magkalat sa kalye. Ilang saglit ay tumayo na ito at tumabas ng cubicle. Paglabas niya ay kinakatok pala ang cubicle ay katabing cubicle kung nasaan siya. Narinig na lamang niya ang isang babae na nagsabing, "Kanina pa po yan dyan sa loob. Nag-aalala na kami. Baka kung ano na ang nangyari." Napatitig saglit si Tanya sa lugar na ito at nagtungo na sa hugasan ng kamay. Matapos mag-CR ay bumalik na ito sa kanilang pwesto. "Bayad na ba? Tara na." Pagtatanong ni Tanya. "Oo, bayaran mo na lang ako pag nagkita tayo." Tugon ni Ellis. Tumayo na ang dalawa at ibinigay nila ang bag ni Tanya. Nakakaramdam pa rin si Tanya ng pagsusuka. Ngunit di niya na ito pinapahalata. Nang makalabas na sila, nakita ni Tanya si Ronnie. Nakaupo ito at nakataas ang mga braso sa likod ng kanyang ulo. Unat na unat at kitang-kita din ang bumabakat na dibdib. Sa suot na t-shirt, napatitig lamang dito ang dalaga. "O paano? Kanya-kanya na tayo. Sino mauna?" Tanong ng isa nilang kasama. Nang makita sila ni Ronnie, "Ay, kayo pala mga ma'am. Pauwi na ba kayo? Gusto niyo tumawag ako ng taxi?" Paanyaya ni Ronnie nang mapansin nito ang mga dalaga. "Naku kuya, nakakaya naman. Kayo ayos lang ba sa iyo?" Tanong ni Ellis. "Oo naman ma'am. Ginawa ko naman na din to sa inyo noon." Ani ni Ronnie. "O sige, tatlo pero una na ako. Mas malayo kasi ang bahay ko." Sambit ni Ellis. "Okay ma'am, teka, tatawag ako." Sabay pagpara ni Ronnie sa mga taksing dumadaan. "Sabay na ako sa iyo, Ellis. Total, along the way naman ako." Sabi ng isa sa mga kasama ni Ellis. "O sige, susitan niya na lang ang huli. At saka baka special taxi pa ang itawag dyan ni Kuya Ronnie." Pagdibiro ni Ellis. "Ikaw talaga, kulit mo." Tugon ni Tanya. "Ay sus, kunwari ko pa. Baka nga doon ka pa matulog kila kuya eh." Pang-asar ng isang babae. "Go girl, mukhang yummy naman si Kuya Ronnie. Basta sabihin mo lang. Kwentuhan mo kami ha, bukas. Anong gagawin nyo?" Pabulong na sinabi ni Ellis. Sabay bugisnis. Hahaha, napatawa ang dalawang kasama ni Tanya. Kinikiliti nila sa tagiliran ang dalaga. "Oy, tama na. Niliti ako, huwag kayong magulo." Pagpapatigil ni Tanya. "At saka walang galon no, kayo talaga." Piko na sambit ng dalaga. Dumating na ang taxi. "Ma'am, ito na ang taxi nyo. Sakay na po kayo." Paanyaya ni Ronnie. "Salamat kuya." Pasasalamat ni Ellis sabay tapig sa braso ng lalaki. "Be gentle sa friend namin ha." Sabay kindat sa lalaki. Nagulat dito ang lalaki. Ngunit mukhang alam na niya ang ibig sabihin nun. Agad na sumakay ang dalawa sa loob at nagpaalam.
Kayo ma'am, saan po kayo uwi? Tanong ng lalaki at napansin nito medyo namumutla ang dalaga. Okay lang po ba kayo? Umiling ang dalaga. Pinipilit nito na huwag masukad, ngunit di na nito napigilan ang sarili. Kaya tumakbo ito malapit sa puno sa madilim na parte at doon sumuka. Nagulat si Ronnie at nag-alala sa dalaga. Kaya sinundan niya ito. Okay lang po ba kayo? Tanong ng lalaki habang hinihimas-himas nito ang dalaga sa likod. Nag-okay sign na lang ang dalaga para matapos nito sa pagsuka. Sorry Kuya Ronnie, nakita mo pala akong masuka. Nakakahiya, sambit ng dalaga na nahiyang tumingin sa lalaki. Okay lang po yun ma'am, walang problema. Normal naman po yan, pero buti na lang akong nakakita. Baka kasi kung sa sasakyan o sa ibang daan kayo masuka at may loko-loko, baka pag-interesan pa kayo. Salamat kuya, ang bait mo. Wala yun ma'am, dalaga ka na at maganda. Matitipunan ka ng mga loko-loko dyan. Itatawag ko na po ba kayo ng taxi? Tanong ng lalaki. Sa totoo lang kuya, ayaw kong umuwi sa bahay ng ganito. Panigurado, papagalitan ako. Baka maghanap na lang ako ng matutuluyan malapit dito. At doon na lang ako matulog, sambit ng dalaga. Naku ma'am, delikado, lalo na sa inyo. Mag-isa lang kayo, pag-alala ng lalaki. Okay lang, kaya ko naman sa sarili ko. At sasabihin ko naman sila Ilis kung saan ako para alam nila kung sakali may mangyayari sa akin. Pero unless patutuloy mo ako sa bahay mo. Tugon ng dalaga sabay kagat labi na animoy. May pang-aakit sa lalaki. Ano kasi, nakakahiya. At saka maliit lang yung tinutuluyan ko. Tapos mainit, baka hindi ka maging komportable. Sabay kamot sa ulo nito. Okay lang naman ako Kuya Ronnie, at saka matagal lang din naman tayo magkakilala. Wala naman problema sa akin, sambit ng dalaga. Sabay akbay sa braso nito. Idinantay nito ang mukha sa braso ng lalaki. Nakaramdam na naman ng kuryente ang lalaki sa tagpong yan. Unti-unting nag-a-attention ang bagay na yon sa kanyang harap. O sige, basta sinabihan na kita na di ganun kalaki ang tinutuluyan ko. Pagsambit ni Ronnie, ayos lang kuya, basta di mo naman ako pababayaan, di ba? Paniniguro ni Tanya. Sige, ayusin ko lang mga paninda. Ipapatingin ko muna. Tugon ni Ronnie sabay lapit sa isang lalaki at binulungan niya ito. Ilang minuto pa at umalis na ang dalawa. Dahil malapit lang ang tinutuluyan ni Ronnie, ay mabilis silang nakarating sa bahay nito. Nakatira si Ronnie malapit sa Remedios Circle. Maayos naman ang tinitira ng lalaki. Isang gusali ito na maayos naman tingnan, ngunit may pagkaluma na din. Marami ding tenant dito. Malinis at tahimik, ngunit madilim. Kung iisipin, ang struktura ay may makalumang bahay sa Manila noon. Pumasok na sila sa loob ng gusali. Nasa ikatlong palapag ang tinutuluyan ni Ronnie. Pumanhik na ang dalawa hanggang sa makarating ang pintuan. Kuya, mukhang nasusuka ako ulit. Babala ng dalaga. Oy, teka. Bubuksan ko ang pinto. Doon ka na sa CR ko sumuka. Nagmamadaling ginawa ng lalaki ang susi mula sa kanyang bulsa at binuksan ang pinto. Maganda ang tinutuluyang lugar ni Ronnie. May kaliitan ito, ngunit may sariling CR. Parang condo style, pero mahahalata mong luma na din. Medyo madilim sapagkat ilan lang ang ilaw na binuksan. Bukod dito, wala din masyadong gamit. Maliban sa pagkainan na may 4 na upuan, isang kama, isang sopa at maliit na kabinet kung saan nakalagay ang ilang kasangkapan. May maliit na damitan na gawa sa kahoy. May maliit na TV na nakasandal sa pader at 2 electric fan. Kung tutuusin, disindi ang lugar. Di mo akalain na sa trabaho ni Ronnie nakatira ito sa ganitong klaseng lugar. Pagpasok sa loob, dumiretso ang dalaga sa CR na nasa kaliwang bahagi mula sa entrada ng kwarto. Nang biglang lumapit ang dalaga sa inodoro at ito'y nagsuka. Patuloy sa pagsuka ang dalaga habang lalaki naman ay nag-iinit ng tubig at naglabas ng 2 tasa mula sa maliit na cabinet na nakapatong sa lababo. Napansin nito na nakatuwad ang babae at dito nakaluhod. Kaya sa tagpong iyon ay kitang-kita ang hubog
ng katawan ng dalaga. Bumabakat din dito ang suot na panloob ng dalaga na siyang nagpalikot sa isip ng lalaki. Ilang saglit pa, isinalang na ng lalaki ang takri sa lutuan. Mag-iinit ako para sa makapagkape ka at mainitan ang sikmura mo. Patuloy lamang ang dalaga sa pagsusuka. Ilang sandali pa ay natapos na din ito. Sorry Kuya Ronnie, dito pa ako nasuka. Nahihiyang sambit ng dalaga. Hahaha, ayos lang. At least dito ka. Di ka maasiwang sumuka. Tugon ng lalaki. Malapit na din itong umulo. Magkape ka muna. Matapos magsuka ng dalaga ay naupo na ito sa hapagkainan. Nagtimpla na si Ronnie ng kape para sa dalaga. Nandyan ang asukal at gatas. Ikaw nang bahala maglagay. Habang nagtitimpla ang dalaga ay tinitingnan siya ito ng lalaki. Nakakabugli ka, Tanya. Masama man mag-isip pero gusto kitang maano ngayong gabi. Ang malikot na naglalaro sa isip ng lalaki. Nagtungo sa sofa si Ronnie at binuksan ang TV. Sumandal ito at itinaas ang mga braso sa likod ng ulo. Nang makita itong dalaga, napansin niyang bumabakat ang dibdib nito at nakita niyang tumitigas ang nasa dulo ng kanyang dibdib. Bukod doon ay napansin din niya na ang mga braso ng lalaki. Ilang saglit at bahagyang bumukaka ang lalaki na kung saan mas lalong nagpadama ng init sa dalaga. Grabe Kuya Ronnie, hindi ko alam kung inaano mo ba ako, pero ang sarap mong tingnan sa posisyon na yan habang nakapatong ako sa binti mo. Ang naglalaro sa isip ng dalaga. Hindi nakatayis ang dalaga kahit nagtungo ito sa sopa at tumabay sa lalaki. Bit-bit nito ang tasa ng kape. Salamat Kuya, ang bait mo sa akin. Sambit ng dalaga. Sabay higop na kape. Nagulat ang lalaki nang tumabi sa kanyang dalaga. Magkadikit sila ngayon. Braso sa braso. Ramdam ni Ronnie ang makinis sa balat ng dalaga. Ay wala yun, at least safe ka naman dito. Paniniguro ng lalaki. Kaso Kuya, paano yung mga paninda mo? Usisa ng dalaga. Ayos lang, may tao akong pinakiusapan doon. Tugon na lalaki. Naubos na ng dalaga ang kanyang ininom na kape at itinabi niya sa gilid ng sopa ang tasa. Di na nakatayis ang dalaga. Dumantay ito sa dibdib ng lalaki at ipinatong ang braso sa mga binti nito. Nasapo ng dalaga ang bagay na yon sa pagitan ng mga hita nito. Ay, pagkabigla ng lalaki. Napausog ito ng bahagya. Okay lang naman Kuya Ronnie, di ba? Tanong ng dalaga. Ay, oo, sige lang. Tugon ng lalaki. Unti-unting gumampang ang palad ng dalaga sa dibdib ng lalaki. Ang tigas pala ng dibdib mo Kuya Ronnie. Ang sarap sandalan. Pwede bang tanggalin mo t-shirt mo? Tanong ng dalaga na may kaunting pagpikit ng mata. Mababa na sa eksenang ito na nilalandi ng dalaga ang lalaki at naghihintay itong bumigay sa dalaga. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat. Abangan ang susunod na kabanata.